Abot na dito sa Mintal, dito sa may Duldul, itong mahabang bagong road opening na ginawa kasama sa package ng Twin Tunnel Bypass Road. Malapad ito 6 lanes at saka ito yung center islands niya. Meron siyang 3 lanes sa magkabilaan, no? Mahaba ito galing doon sa Takunan kung saan dudugtong ito papuntang Twin Tunnel Bypass Road, mga 6.5 kilometers. Ang haba nito, sabi ng mga engineers. At saka matibay at maganda ang pagkagawa ng kalsada. Yan yung direksyon na patungo doon sa Takunan hanggang doon sa Twin Tunnel Bypass Road sa Tinago, sa Matina, Biao. Yan yung South Portal dito sa Matina, Biao. Yan lang, hanggang dito lang ang pwede nating makuna ng video. Ilapit natin ng konti. Yan yon. Yan yung South Portal. Yung entrance niya. Yan, buo na siya. At dahil hindi tayo makapasok dyan, pag-uusapan na lang natin kung ano yung ginagawa nila sa loob. Kasi ito nga is NATM na ang gumagawa ay ang mga Hapon. Pero yung technology, yan, makikita may mga naglalakad na mga Japanese engineers doon sa unahan. No? NATM ito, which means New Austrian Tunneling Method. Yung method na yon ang ginagamit dito. Sa loob niyan, isa sa mga dahilan kung hindi mo mapasok yan, dahil ginagamitan ng dinamita yan eh. Pinapaputok yan, face by face, at saka dinidrill yan sa ilalim bago pinapasukan ng mga tubo yan kung saan doon naman ipapasok yung mga dinamita. Saka paputukin siya at tinahakot ng mga payloader palabas. Papunta naman doon sa Waan. Dito tayo sa daanang ito sa Tinago na hindi pa simentado. At dito naman ang labas niya. Hanggang doon sa sa Duldul. Mintal na ito. Sa kulay lang ng simento, makikita mo na at saka maganda ang kanyang workmanship. Makikita mo na matibay yung kanyang timpla. Ang ginamit kasi dito, cement paver. Kaya, so what we are trying to present here in close-up are some of the basic components of the cement paver. Ito nga yung kalis. May sarili siyang kalis na robotic. This is ang kasi ang mga Hapon mahilig sa mga robots yan eh. They have so many inventions. At sila ang nangunguna sa mga robotic technology.
Pero as we can see here, this new road pavement technology is being introduced to us here by the joint venture between the UBI and the Shimizu of Japan. And sa nababasa natin dito, itong cement paver na ito, which is made available to us for this huge highway, sabi nga ng mga viewers ko super highway na daw ito dahil hindi lang sa mahaba ito, hanggang Panabo ito itong mga different packages na ito. This is only the initial package, which is located here at the area in Tacunan, and on the way to Matina Biao is 6.5 kilometers of very wide highway, and this highway will connect to the main site of the project, which is the two-tunnel highway going from Matina Biao, which is the south portal, on the way to Waan, which is the north portal. And the tunneling is now nearing completion. Because these are two tunnels that they are continuously digging and may soon be completed, and a complement of Japanese engineers are the experienced Japanese engineers are the ones supervising the making of this two tunnel, which is 2.3 kilometers each. So all in all, these are total of 4.6 kilometers. And this is the first highway tunnel that is being constructed in the entire Philippines. At yan kita mo yan. Yan sariling kalis niya. Hindi siya mano-mano. Yan, ganyan ang cement paver. Kaya kunti lang ang halo ng tubig. Zero slump nga ang sabi nila Malakas kasi pag cement paver. Yung hindi mahirap gawin kung mano-mano, kung tao ang magkakalis. Ito, ginamitan ito ng modernong cement paver Ito, dudugtong pa ito doon hanggang sa labas ng Duldul, sa Mintal. Ito yung main road ng Twin Tunnel Bypass Road, at saka bago siya, nagbukas talaga sila ng bagong daan mula doon sa Tacunan, doon sa Barangay Tinago hanggang dito. So mula doon, galing Tacunan, dito na siya lalabas sa lugar na kung tawagin ay Duldul, dyan sa highway. Mintal na ito, palabas ng highway. Yung mga sasakyan na makikita natin. Yan ang entrance exit niya. Ito yung entrance at saka exit niya. Ito sa Duldul.